Pagpalain po ninyo ang pagkakabasa ng inyong salita sa aming mga puso. In Jesus' name. Masakit ang matinik sa lalamunan. Inabis tayo nakaranas na tayo ay matinik at napakasakit. Wala tayong magawa kundi ang humihingi ng tulong. Hindi natin maaaring magawang magalit. Hindi natin magawang magmalaki na mayroon tayong nararamdamang tinik sa ating lalamunan. Masakit ang matinik. Masakit ang matinik sa mga daliri. Hanggat nananatili, hindi ka makatulog, hindi ka mapalagay, hindi ka magkaroon ng katiwasayan. Masakit matinik sa paa. Dala ang buong katawan, alog ang buong kaisipan. Masakit ang matinik. At kapag tayo ay natinik ng anumang bagay, nababago ang ating ugali. Kaya minsan, pasalamatan natin ang tinik. At dito sa ating pag-aaral ngayong umaga, ay may kaugnayan sa tinik sa tagiliran. Thorn of the flesh. Kaya ang ating paksa. Ano ang dinudulot ng tinik sa laman? Nais ko pong ibahagi ang mensaheng ito na ibinabalik ko po ang kredito sa isang pastor na taga-US, si Pastor George Hopkins, itong nakaraang Pastors Conference po. Sapagkat napakalaking tulong ito upang maunawaan ko ang talatang ito. Marami na akong mensaheng na ibahagi, bagamat alam kong walang pagkakamali na tulong ng Diyos. Ngunit napakalinaw ito ngayon na ito'y atin rin dapat matanggap. So, maraming salamat kay Pastor George Hopkins sa paksang ito, Thorn of the Flesh. Nais kong ibahagi ito sa 4 na punto. Una, ang likuran ng pahayag ni Pablo. Dalawa, kahulugan ng tinik sa laman. Tatlo, ang biyayang dulot ng tinik sa laman. At ang pang-4, ang mga aral na dulot ng tinik sa laman. Kung ating babasahin una ang verse 1 ay verse 7, ito ay magtuturo sa atin pabalik sa mga nangyari sa buhay ni Pablo. Alam natin itong Corinthians, marami po rito mga ngaral, mga bulaang apostol na pilit paulang bisa ang pagkakatawag ni Pablo bilang apostol sa mga Kristiyanong kanyang pinagpagalan. At sinabi ni Pablo na kayo ang aking korona, kayo ang aking saksi na ako isang apostol. At sinabi ni Pablo, magagaling ang mga apostol na yan. Mga bulaang apostol. Kung sinasabi nilang sila ay mga Hebreo, ako man ay Hebreo. Kung sinasabi nilang sila ay mga Israelita, ako din ay dugong Israelita. At dahil dyan, sa pagtatanggol ni Pablo sa kanyang sarili, lumalabas na siya isang hangal. Sapagat ginagantihan niya ang kahangalan ng mga taong hangal. Kaya sabi sa verse 1, kailangan ako'y magmalaki. Kahit ito'y hindi kapakapagkanabang, ngunit ako'y magpapatuloy sa mga pangitain at mga pahayag ng Panginoon.
Alam ni Pablo na ang kanyang pagtatanggol, ang kanyang pagmamalaki tungkol sa kanyang ministeryo at pagkakatawag sa kanya, pagkakaligtas sa kanya, ay walang pakinabang sa kanya, ngunit siya ay magmamalaki alang-alang sa pagganti noong mga taong nagmamalaki na kinikilala ng mga taga-Korinto. Hinahangaan ng mga Korinto, sinusunod ng mga Korinto, mga Kristiyano sa Korinto. Kailangan niya magmalaki, hindi sa Panginoon, kundi sa kanyang sarili. Kaya ang tawag niya ay kahangalan ang kanyang pagmamalaki. Tingnan natin ang 2 Corinthians 11:16-23. Itong kanyang ganti sa mga bulaang apostol. Verse 16, inuulit ko, huwag isipin ng sinuman na ako'y hangal. Ngunit kung gayon ang inyong iniisip, tanggapin ninyo ako bilang isang hangal upang ako rin ay makapagmalaki ng kaunti. Ang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi ayon sa Panginoon, kundi pansarili niya lamang. Kundi bilang isang hangal sa ganitong magpamalaking pagtitiwala. Yamang marami ang nagmamalaki sa ayon sa pamantayan ng tao, ako may magmamalaki. Sapagkat may kagalakan ninyong pinagtitiisan ang mga hangal, palibasa'y marunong kayo. Sapagkat pinagtitiisan ninyo ito, kapag inaalipin kayo, o kapag nilalapa kayo, o kapag kayo'y pinagsasamantalahan, o kapag pinagyayabangan, o kapag kayo'y sinasampal sa mukha. Kaya itong dahilan ni Pablo gusto yung agawin ang mga totoong Kristiyano sa mapulaang apostol na ito na sila'y pinahirapan, pinagsasamantalahan, kinukwartahan, nilalapat. Sabi sa verse 21, sa aking kahihiyan ay dapat kong sabihin, napakahina namin sa ganito. Ngunit kung ang sino man ay malakas ang loob na nagmamalaki, ako'y nagsasalita bilang hangal. Malakas din ang loob ko na ipagmalaki yun. Sila ba yung mga Hebreo? Ako man. Sila ba yung mga Israelita? Ako man. Sila ba yung mga binhi ni Abraham? Ako man. Sila ba yung mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo ng di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. At sinabi niya na kung paano siyang pinurusahan ng kapwa, kababayan at maging mga Kristiyano. Ito ang pagmamalaki ni Pablo, hindi sa Panginoon, kundi sa kanyang sarili, upang akayin ang mga totoong Kristiyano na nabibihag nitong mayayabang ng mga apostol. Alam ni Pablo na hindi kapag pakinabang ang pagmamalaki ito. Subalit, isinulat niya sa atin. Isinulat ito sa dahilan hindi sa pagmamalaki sa Panginoon, kundi upang ipakita sa kanila kung anong ginawa ng Panginoon sa kanya sa dakilang kapayagang kanyang natanggap. Ang layunin niya sa verse 7. Ang sabi dito, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Now, tignan natin, 2 beses inulit ni Pablo ang mga kataga o prepositional phrase na sabi, upang huwag akong magmayabang, upang huwag akong magmalaki sa aking sarili. Ito ang dahilan kung bakit isinulat ni Pablo ito. At ang kapahayagan ito, yung dakilang kapahayagan ng Panginoon, isinulat niya ngayon upang hikayatin ang mga tao rito. Kung magaling man sila, walang papantay sa kapahayagang ibinigay sa akin ng Diyos. Pero hindi na matanggap na siya yun. Ang sinabi niya ay isang lalaki. Hindi niya pinagmamayabang, kundi isinaysay niya ang kanyang ministeryo. Kaya ang sabi sa verse 2, kilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Mayroon ng 14 na taon ang nakakaraan, dinala sa ikatlong langit.
Kung nasa katawan man, o kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Kaya aminin. Ang Diyos ang nakakaalam. Hindi na kaya pagmalaki. Ano bang sinabi? Alam mo, matagal pa yung business ko. Dahil sipag ko eh. The verse 3, at nalalaman ko ng taong iyon, inulit na ulit, kung nasa katawan man, kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Ay dinala taas patungo sa paraiso at narinig ng mga nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin na hindi pinahintulot sa tao na ulitin. Wow. Paano yung mga nagsabi na kanting na sila ng langit at ininig ako ng ganito ng langit? Eh, bakit pala yun? Eh, kung totoong, sabi ni Pablo, kung lalaki na kanting sa langit, lahat ng kanyang narinig, hindi na kayo naman makamit o ulitin kayo ng tao. Hindi sinabi dito kung ano yung narinig niya. Pero nangyari, binigyan siya, nakikinig sa naman, upang siya ay huwag bayabang. Now, binanggit ito ni Pablo yung paradiso. Paradise. Sa Biblia, 3 beses binanggit ang paradiso. Nagarating ng tao ito. Alam natin, sa Genesis chapter 2 verse 8, nilikha ng Diyos ang paradise, the Garden of Eden. At alam natin, nung magkasala ang tao, ang Garden of Eden na ito ay dinordyahan ng anghel, ng mga anghel, na mayroong apoy na hindi walang sino mang makakapasok. At nabanggit ko ito, noong ang Panginoon ay napako sa krus, kasama ang dalawang tulisan. Isang tulisan ng mayabang at isang tulisan na nagsisisi sa kanyang kasalanan. Anong pangako ng Panginoon? Today, you shall be with me in paradise. At muli mababasa natin doon sa Revelation chapter 2 verse 7 na nakita ito ni John the Beloved. Ang Garden of Eden, the paradise of God. So what is paradise? Now, ang paradise ay ang kasalukuyang lugar na kinilalagyan ng mga taong matuwid. Huwag sa ating langit. Langit na talaga yun. Pero hindi pa sinabi yun talaga ang langit. But a place where the righteous dwells. Lugar ito ng mga matuwid. So yun po yung background kung bakit tumanggap si Pablo ng tinig sa laman upang pigilan siya na magyabang sa kadakilaan ng revelations ng Panginoon na kanyang nagdala. Now, si Pablo ay isang dakila at napakataas na tao sa pananampalataya, pero binigyan siya ng tinig. Bakit? Meron siyang pride. Meron siyang pagpapataas. So, anong kahulugan? Tinig. Salamat. Verse 7, muli ating basahin, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinig sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Pag sinabi kong tinig, alam natin, matulis ito, mga kapatid. Matulis ito. At kapag ikay natusok dito, sakit. Kaya ibig sabihin po ng tinig sa laman, ito'y matagalang pasakit na umahadlang o nakapipigil sa ministeryo o pamumuhay ng isang Kristiyano. Ayon sa mga
commentaries, yung tinig sa laman ni Pablo, sabi nila, ito raw ay isang illness, isang klase ng illness na talagang nagduro sa si Paul. Bagat may katotohanan nito sa ayon sa banal na kasulatan, nung mapunta si Pablo roon sa Macedonia o sa Galatia, taglainan niya nun yung karamdamang yun. Taglay niya na. Maraming nasabi na si Pablo, doon pa lamang siya nagkaroon ng sakit dahil doon siya binugbog Binugbog siya ng matindi ron, halos mamatay. Pero, bago siya bugbugin, taglay niya na ang tinig sa laman na ito. At sabi na ito isang uri ng karamdaman, talagang nagpapahina, nagpapabagal ng takbo ng kanyang ministeryo at hadlang sa kanyang paglilingkod. Sa lumang tipan, kung ating titignan, bakit ginamit yung thorn of the flesh? Ganito masasabi sa Numbers 33 verse 55. Ito yung panahon na ang Diyos ibinigay na sa mga Israelita ang lupang pangako, magsesettle down na sila ron. Pero ang kanilang digmaan, ang war between the Philistines, Canaanites, hindi pa tapos. Mayroon pang mga remaining na hindi pa talaga lubos na napalayas ng Panginoon. Kaya kung katungkulan na yon ng mga tao ng Diyos, ang Israel, ay palayasin nila ang mga Canaanites na yon. Dahil kung hindi na palayasin, itong sabi sa verse 55, "But if you do not drive out the inhabitants of the land from before you, then it shall be that those whom you let remain shall be irritants in your eyes and thorns in your sides. And they shall harass you in the land where you dwell." Ano pong sabi? May mga natitirang mga Canaanites pa dyan sa inyong lugar. Kailangan yung palayasin. Sapagkat kung hindi nyo ito palalayasin, ito ang magiging pabigat sa inyong mga mata at tinig sa inyong tagiliran. Magiging problema niyo yun Alam natin, may message na po rito noong araw. Nabinigyan ka ng bahay ng Panginoon. Pero alam mo, may nanungupahan doon na sabi, pagbigyan dito na lang bahay kung sa salas na kayo magkwarto, pero yung kwarto nito wala kami mapuntahan, dito lang kami. Tutulong na lang kami sa inyong trabaho. The same with sa ating sarili natin. Ay, paninigan niyo po, hindi naman nakaka-istorbo yan. Kunting, nakakatulong pa nga yung bisyo ko rito. Kaya ko naman palayasin yan, pero nakakatulong naman Pero ang ginawa nilang servants, yung mga Canaanites. Nagpapatira sila ng hindi mananampalataya sa kanilang lugar. Kung hindi nyo ito palalayasin, magiging harassment yan sa inyong mata at magiging thorn in your side. Sa punto ito, mga kapatid, tumutukoy din sa tao. Hindi lamang sa illness or diseases, hindi tumutukoy din sa tao. Kung ating babasahin din ng Galatians chapter 4 verse 15, ganito ang sabi, "And my trial which was in my flesh," ang sabi, ang trial daw, pagsubok na lang sa kanyang katawan na ngayon, sabi niya sa mga Galatia, "You did not despise or reject." Mayroon na pala siya noon. Pero kung magpunta siya sa Galatia para mangaral, hindi siya tinanggihan ng mga taga-Galatia. Hindi rin siya tinukso, ano pa man. Hindi dinispise. "But you received me as an angel of God, even as Christ Jesus." What then was the blessing you enjoyed? "For I bear you witness that, if possible, you would have plucked out your own eyes and given them to me." So yun ang batayan ng ibang komentary. Sakit para sa mata ito. Tingnan natin ang context. Maaari yan Hindi mo pwedeng tayo ko rin, yan. Nasabi ni Pablo, kasi ano nangyari ito sa Galatia?
bumalik sila sa mga nangangaral ng hindi totoong ebanghelyo, right? Nagsimula sila sa spiritual, ngayon nagtatakbo sila, nagiging legalism. Legalist sila, namumuhay na sa batas ng tao. Kaya sabi ni Pablo, naalala mo ba noon? Nung ako'y mayroong trial sa aking katawan, tinanggap ninyo ako eh. Tinanggap ninyo ako, hindi niyo ako tinanggihan, bagkus tinanggap niyo ako tulad ng anghel. At parang si Kristo. Kaya kayo pinagpala. Dahil tinanggap ninyo ang ebanghelyo. Ngayon, yung pagpapalang dinaras nyo, ano nangyari sa pagpapalang yan? Samantalang noon, nung ako'y tanggapin ninyo, hindi nyo binigyan ng masama ang aking karamdaman o ang aking pagdurusa, kung maaari lang inyong dukutin ang inyong mata para ibigay sa akin. Well, kita nyo, hindi literally na si Pablo may problema sa mata, kundi yung kanilang habag at awa kay Pablo, isalitang figure of speech, yun, nahanda sila sa tumulong kay Pablo because of his trials, because of his thorn in the flesh. So, natin malinaw ng kahulugan, ano ba talaga ang thorn of the flesh? Maring illness, maring disease, maring tao, na nananakit sa iyo, maaring din sa mata, pero ang pinakamahalaga ito ay ito. Ito'y sugo ni Satanas. O di tao, brad, well, nasa iyo. Pero hindi ako pwede magbigay sa iyo ng ganong kahulugan. But a messenger of Satan. Ang sabi dito, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Instrumento ni Satanas. Kaya, kung instrumento ni Satanas, hindi lamang tao, hindi lamang panlabas na tinig sa iyong laman, at hindi rin panloob na sakit ng iyong laman, tinig din, maaaring ito rin ay tinig sa iyong spiritual life. Upang ikaw ay hiyain, upang ikaw ay pagsak, upang ikaw ay pahinain, upang ikaw ay hiyain at siraan mismo sa harap ng tao. Anong tinig sa laman yan sa iyo ngayon? Na dahil dyan nasisiraan ka sa mga tao. Na dahil sa tinig na yan, kaya ni Satanas, ipagsak ka, pahinahin ka, alisin ka sa panampalataya, alisin ka sa circulation ng Kristyanismo, alisin ka sa paglilingkod. Anong tinig na yun? Upang hadlangan ka sa ministeryo kung ikaw ay lingkod ng Diyos, o mga ngaral, o pastor. Sa pamumuhay Kristiyano naman, hiyain ka, ilantad ka. Alam natin, kapag wala kang pag-ibig, nalalantad ang iyong pagkatao dahil sa trials. Na si Job, chapter 1, chapter 2, ang sabi ng Diyos, walang ibang taong katulad ni Job, siya isang righteous man, and he skewed evil. Talagang lumalayo siya sa kasamaan. Hindi niya ginagawa yun. Lagi niyang ipinag-pray ang kanyang mga anak, araw-araw. Dahil ang sabi niya, baka nagkasala ang aking anak. Eh, nagkakasala talaga, nagiinuman eh. At dahil dyan sa katwiran ni Job, si isang mabuting tao, maging si Satanas nainggit sa katwiran ni Job. Sa kanyang kabaitan, sa kanyang paglilingkod, si Satanas mismo ang nainggit. Talagang iritado si Satanas sa tuwing gagawa si Job. Ay, sinagpaalam sa Diyos eh. Ito ang tao ito, maglilingkod sa iyo kung wala kang ibinibigay sa kanya. Alisin mo yung bakod sa kanya, alisin mo yung pagpapara sa kanya, alisin mo yung protection sa kanya. Pag hindi, ikaw ay susumpa ng tao niya. Ano sabi ng Panginoon? Nasa iyong kamay ko. Malaya ka, pero huwag mo lamang papatayin. Now, si Satanas, hindi siya makakilos para ikaw ay pasakitan na walang pahintulad ng Diyos.
Anong ginawa ni Satanas? Aba, nagpadala siya ng unos. Patay ang kanyang 10 anak. Nagpadala siya ng mga kalamidad, mga sundalong kalaban. Inubos lahat ng kanyang ari-arian. Libo-libong karnero, libo-libong mga kamelyo, libo-libong lahat. Napakayaman ni Job. Inubos lahat yun. Namatay lahat yun. Pero hindi nagbago si Job. Galit na naman si Satanas. Ay, si Satanas, nagpadala ng mga yun. Paalam na naman sa Panginoon. Panginoon, nakita mo ho? Nakita mo sa Satanas? Hindi ka makikot sa akin. Hindi. Subukan mong saktan mula sa kanyang taluktukan hanggang sa kanyang talampatan pag hindi sinumpatan niya. Ang sabi ng Panginoon, sige ho, nasa iyo kamay. Huwag mo na siyang papatay. So, anong ginawa ni Job? Nagpadala siya ng sakit mula dito sa tuyo hanggang talampakan. Si Job talagang kawawang-kawawa. Inumpara niya ang kanyang sarili. Nagbibiyak siya ng paso, parang kuskusin yung kating ng kanyang buong katawan sa kanyang karamdaman na nagnananak, mabaho. At kating-kating, pero habang kinakamot siya, lalong nagdudugo, naagnas ang kanyang katawan. Pero ilanman, hindi niya sinumpa ang Diyos. Upang siya ay magkaroon ng kapahingahan sa karamdaman niya, siya ay nagsusunog ng mga bagay o mga damo, at yung abo ng mga bagay na yun ang kanyang inupuan para lang siya magkaroon ng comfort sa kanyang pilat. Kaya sabi ng asawa niya, Job, dapat ibabahan ka sa ngayon sa Diyos mo, sumpahin mo na para mamatay ka na, kawawa ka naman. Dumating ang kanyang mga kaibigan, sinisi pa si Job. Mga sumoy sa Satanas. Sinisi pa si Job. Hadlang. Gustong ibagsak si Job. Hadlang sa kanyang paglilingkod. Ganon din kay Pablo sa kanyang paglilingkod. Hindi niyo sabi sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. Naalam din Pablo na batang-bata ang iglesia ito. Gusto niyang bisitahin, palakasin. Maraming bulaan dito. Kinakastigo sila. Pero sa tuwing pupunta si Paul sa Thessalonians, mayroon siyang hindi siya nakakating. Bakit? Sabi sa 18, therefore, we wanted to come to you, even I, Paul, time and again, but Satan hindered us. So ano mang kasamaan na naging adlang sa buhay Kristiyano mo tungo sa kabanalan, katwiran, o ikaw ay lingkod, hinahadlangan ka, pinabagsak ang loob mo, buhay Kristiyano mo, alam natin kasamang yun ay sugo ni Satanas. Instrumento ni Satanas. Anong iyong tinig sa naman? Anong tinig mo sa naman? Ito yung instrumento ni Satanas. Kapag ka andyan ang instrumento ni Satanas, paano tayo nag-react? Nagalit, mawawala, nanakit. Tumagalikod sa Panginoon, ayaw na magalikod. Hindi ako Kristiyano. Ganun ba ang reaction natin? Marahil lang, tinik mo sa laman ay chronic disease. Grabe, hindi mawala-wala, no? Lumalala pa. Hindi ka matahimik ngayon. Maling relationship. Maling relationship. Marahil financial pressure. Hindi ka makakilos dahil tapos ka palagi sa pera. Hindi mo magawa. Umaasa ka sa pera, kung may pera ka, makakasamba. Marahil
ang instrumento sa Satanas sa throne of the flesh is consequences of sin. And foolish decision in the past. Marahil meron kang mga desisyon mali sa nakaraan. Kaya ka nagsasuffer ng consequence. Maaaring ang tinig sa laman mo ay paninira ng kapwa ang tao, kapwa ang mananampalataya. Maaaring ikaw mismo ang naninira sa kapwa. Ang dapat gawin. May kwento nga po si isang speaker sa Cubao, si Dickmont, sorry. Sabi niya, ibahin kong version. Sabi kong Pilipino version. Meron isang binata, makyat sa puno na may puno, kumakain na sa mangga. Mayari, isang matanda. Matanda na. Nakita niya yung binata na kaya-kain sa taas. Ang sabi ng matanda, bumaba ka dyan. Wala kang karapat umakyat dyan. Sabi ng binata, sarap-sarap ng buhay ko rito. Parubahin mo ko. Bumaba ka dyan. Gusto mo kalad-karin kita dyan? Sabi ng binata, natawa ang binata, kung magagawa mo? Ang ginawa ng matanda, kumuha ng bato. Binato, aray! Ulit, aray! Eh, mga ating bato, hindi tumitigil yung matanda. Alam mo ginawa ng binata? Nagpag-aus-aus para bumaba. Napilitan siya bumaba. Alam niyo, ang Diyos maraming bato para tayong lupa sa ating kinakama. Kung si Pablo, meron ito, how much more tayo? Na sinasabi natin hindi tayo mag-pride, hindi tayo mayabang. Pag sinabi mo, wala naman kung kayabangan, wait lang, kayabangan na ngayon. Kayabangan na yun talaga. Pero huwag natin kalimutan, ang sinabi sa verse 7. Halika natin. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang dinig sa laman. Tingnan natin sa itang binigyan ako. It's a blessing. Sino magbigay nito? Ang Diyos. Pero ang ginawa ni Satanas, ginawa ng instrumento para ikaw'y pasakitan. Para ikaw ay alisin sa Panginoon. Pero ang layunin ng Diyos dito, binigyan ka ng ganitong thorn of the flesh upang iyong pakinabangan. Ito'y kalooban ng Diyos. Iyan ng Diyos. Walang pagkakaiba sa ating salvation. Walang pagkakaiba sa ating faith. Walang pagkakaiba sa ating repentance. Walang pagkakaiba sa ating mga kakayanan. Ito'y binigay ng Diyos ayon sa kanyang sariling kapasyahan at kalooban. Hindi naman sabi sa Ephesians 1:11, pagka nagbigay ang Panginoon, ito ba'y dahil galit siya sa atin? Hindi. Ephesians 1 Verse 11, in Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His own will. Ang Panginoon palagi, kapag siya nagkakaloob, ito'y batay sa kaluguran ng kanyang sariling kalooban. At alam natin, in all things, God works together for good to those who love Him, to those who are called according to His purpose. Yung alam, ginagamit ni Satanas para ikaw ay sirain. Pero sa Panginoon, ginagamit niya ito para sa ating kabutihan. Why? Because we are so proud.
Mag-pride tayo eh. Pag hindi ka umamit, talagang yun ang pride. Kaya ang tinik na ito, pagka ginagamit ni Satanas, ito'y nagpapahirap sa mga tao na magmataas. Ito yung binata. Ginamit yung bato para siya bumaba dahil mapagmataas. Ang tinig na ito nagpapahirap o humahadlang sa ministeryo natin sa Diyos o sa ating Christian living. Kilalanin natin na si Satanas hindi siya magilos sa mga ng Diyos ang nagkaloob dito para sa akin. Kaya ano ang biyayang dinudulot ng tinig sa laman? Tignan natin ang biyayang kaloob sa tinig sa laman. Verse 7 again. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, mayabang, ano? Kaya upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinig sa laman. Ikalawa, ginamit na instrumento ng Satanas upang huwag akong magpalaki sa aking sarili. Look, binibigay rito. Una, ang dinudulot ng tinig sa laman ay upang awatin tayo sa ating pride. Awatin tayo sa ating pride. Sabi sa English dyan, to keep me from exalting myself. Kaya yung sabihin natin, kung may hindi mayabang eh. Yun na yun eh. Kung si Pablo isang dakilang tao, isang dakilang banal ng Diyos, eh, binigay siya ng thorn because of his unseen pride. Gaano pa kaya tayo, mga kaibigan at mga kapatid? At ikalawa, binigyan tayo ng tinig ng Diyos para awatin sa ating pride at ikalawa upang maging dependent tayo sa isang maalam na panalangin. Tingnan niyo ang sabi ni Pablo rito sa verse 8, 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Pero ang sagot ng Panginoon, hindi siya sinagot. Hindi tinanggal ng Panginoon yung thorn of the flesh, but instead, ang sagot ng Panginoon, Paul, my grace is sufficient for you. Alam nyo, yan ang problema sa atin eh. Pag wala tayong problema, hindi tayo nananalangin. Mapagmalaki tayo. Masinatupag natin ang mga temporal things. Marami tayong dahilan. Marami tayong paraan para huwag makapanalangin. Kasama ang iglesia. Bining-bining na kayo dyan. Tuwing Sunday na lamang, yun ang lagi narinig. Hindi kayo dumatanaw ng prayer meeting, hindi kayo nananalangin sa inyong personal devotion and family devotion, sapagkat yun ang dahilan ng tinig sa laman. Upang tayo magkaroon ng isang maanap na panalangin. Maging dependent tayo sa Diyos. Marami akong trabaho, Brad. Mataas yung katungkulan ko. Teka muna. Ano yung sinasabi mo? 1 Corinthians chapter 4. Verse 7. Sapagkat sino ang nakakita ng kaibahan mo? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo pinagmamalaki na parang hindi mo ito tinanggap?
Yan ang problema sa atin eh. Marami ting dahilan sa ating pansariling kapakanan. Kayong ikaw ay tumanggap lamang ng biyaya niyan. Hindi ka good steward sa kanya. Maring good steward ka sa iyong employee, pero doon sa totoong giver of blessing, hindi ka steward. Nakadepende tayo sa Diyos. For who makes you different from another? And what do you have that you did not receive? Now, if you did indeed receive it, why do you boast as if you had not received it? Aminin natin. Lagyan natin sa ating kukulay, mga kapatid. We are receivers of God's blessings, and we are not the originator. Bodybuilding. Paano ka tatanggap ng muscles? You have to exert your energy. But still, you are receiver of that body. Pag may karamdaman ka, you tried lahat ng mga doctors and you tried all the medicines, but still, you are receiver of healing. Success in family. Ang bait mong ama, ginagawa mo lahat ng ginagawa mong spiritual sa mga katungkulan na ikaw nagdadala sa mga anak mo, na imbis pabayaan sila, bigyan ng mga gadgets, bigyan ng mga accessories sa buhay para sila malulong doon sa last na ito. Ikaw ay namumuna, pinag-pray mo, nag-pray kayo, nagpapag-study kayo, ibinibigay mo ang daan tungo sa kalangitan, but still, you are receiver ng magandang family. Maaaring sa business o sa trabaho, na-promote ka. And still you are a receiver. Hindi ka originator. Kaya nagtataka ko sa maraming Kristiyano na giliw-aliw, pero kulang na kulang sa Panginoon. Nakakalimutan natin yun. Kaya nga ang Panginoon, pag isa nagpapadala siya ng tinig sa laman. Amen. Hindi ka takataka yun. Because God loves you. Amen. Ang ganun Diyos eh. Kaya nga pinagpapala, dahil mga ganun Diyos eh. Pero sa pagpapala, nakakalimutan natin siya. We are still receivers of God's grace. Kaya sabi ng Panginoon, all my grace is sufficient for you. Nakakatayo ka, Paul. Nagtatagumpay ka sa lahat ng mga persecution, sa lahat ng trials sa buhay mo. Dahil magaling kang apostol, no? Kaya nga sabi ni Pablo sa kanyang sulat, I am what I am because of God's grace. So, tingnan natin muli. 2 Corinthians 12, verse 9 and 10. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Verse 10, kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisihan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako ay malakas. So ano yung weakness dyan? Humility. Humbleness. Yung kahinaan ni Pablo, hindi weakness sa kanyang pagkatapon, humility na develop sa kanya because of the thorn of the flesh. Kaya nga sabi ni Pablo, sapagkat ngayon ipinagmamalaki ko ang aking weakness. Hindi niya sinabing humbleness because that is pride again.
Pero nag-glory siya sa kanyang weakness or humbleness. Dahil dito, ako nagkakaroon ng lakas sa Panginoon. Kaya sabi niya, kaya higit akong matutuwa, handa, nasisiyahan sa aking kababaang loob o weakness, na aking pagmalaki upang ang biyaya ni Kristo ay manahan sa akin. Manahan. Manatili sa akin. Sa English yan is dwell. Alam natin, yung presence ng God na dwell sa isang taong humble. May pipicture natin ito sa Old Testament. Na kanyang bayan, kanyang inalagaan, ginagabayan sa magitan ng kanyang presensya. Ang presensya ng Diyos ay lumalarawan sa haliging bato, haliging ulap kung sa araw, at haliging apoy sa gabi. At ito ay lumalapag din sa tabernacle kapag sila'y dinadalo ng Panginoon. Shekinah glory. Nananahan ang presensya, the special presence of God sa mga mapagtapak ng Diyos. Dahil nga sabi Paul, habang ako'y naging mahina, ako'y lumalakas. Ako'y lumalakas. So ano itong aral? Ang-apat. Ano ang aral ang dulot ng tinig sa laman? Basahin natin again ang verses 9 to 10. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Ang aking lakas, Paul, ang aking biyaya, ang aking kapangyarihan, ay talagang nagmamanifest, nagiging perfecto sa iyong kababaang loob, sa iyong weaknesses. Therefore, most gladly, sabi ni Paul, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities. Pero mo, nasisiyahan siya ngayon sa kanyang problema, sa kanyang karamdaman. In reproaches, paninira ng mga tao, pagpapahiya sa atin. In needs, kahit apos, walang pera. Doon sa ngayon, nananatili. In persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Ano pong aral? Kita natin dyan. Una muna. Sabi ni Paul, kung lalong magmamalaki na may galak sa aking kailangan. Habang tayo ay ginagawa ng Panginoon, hinihiya ni Satanas. Ninalantad tayo sa ating kapangitan sa harap ng mga kapatid o sa harap ng tao. Wala kayo, mahina kayo. Sugaro ka. Uminom ka ng alak. Kasi kung ka naman talaga dati pa. Bakit galat ka? Hinihiya tayo. Pero sabi ni Pablo, di ba, mas gusto ko yung napapahiya ko, hinihiya ko ng mga tao. Upang ang presensya ni Kristo ay manahan sa akin. At hindi ba yun? Ako'y magmamalaki sa aking kababaan, kainan. Upang ang lahat ng aking gawa ay nakadepende sa kapangyarihan ng Diyos. To God be the glory. Lahat ng aking accomplishments, lahat ng aking success, hindi nakadepende sa aking husay, dalili, talino, kasipagan, but on the power of God. Praise the Lord. Amen. Sa kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, masyahan tayo sa ating kailangan. Huwag tayo magreklamo kung wala tayo. Tapos tayo. Hindi tayo makakapagtingkod sa Diyos kung kapos tayo. Pagpalaki natin na dito sa aking kailangan, nagiging dependent ako sa Diyos at nagiging maalab ang ating panalangin sa Kanya. 3 times nanalangin si Paul. Panginoon! 3 times now.
Matakundi ilang aral yan, mga kapatid. Dalawa po ang kahulugan yan. Yung number na 3 times. Yung 3 times dyan, ibig sabihin, numbers na walang katapusang alam sa pananalapi. Pag sabi 3 times, pagawad hanggang 3 lang, pero nagpapakahulugan na sa 3 kayo mananalangin walang hintay. Bakit ang naman ito? Luke chapter 8 and verse 1. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, dumami pa sa rito ng isang illustration, isang babaeng hindi tumigil sa panalangin hanggang hindi nakuha ang kanyang katuwiran. Ang sabi sa verse 1, then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not to lose heart. Yun po yun. 3 times. Ibig sabihin, so many. Walang tigil. Nananalangin sa Diyos. Ngunit, ito rin ay hindi dalawang kahulugan. Ano yun? Hanggang 3 lang, mayroong limitation. Ang ating panalangin dapat mayroon ding limitation. Kung tayo nananalangin sa Panginoon na isang bagay, ngunit hindi niya sinasagot, hindi niya ito binibigay sa atin, then stop! Tumigil na at magtiwala na sa Diyos sapagkat siya nakakaalam. Hayaan natin ang Diyos ang siyang magbigay sa atin ng ating panalangin. Maging dependent tayo sa Kanyang sovereignty. May pinagpiplaying tao, naiinis ka at hindi ka sinasagot, hindi nagbabago, then stop. Tigil mo na. Ipagkatiwala mo na sa Diyos na siyang gagawa. Hindi sa iyong sariling lakas. Sapagkat kung sa ating sariling lakas, papasok tayo sa Sunday school. Mawawala ang ating pag-ibig. Nai-irritate tayo, napuprovoke tayo. Dito ka. Karamdaman, katawan, masasakit, pinag-pray natin pero hindi na gumagaling, then stop. Trust God and depend doon sa Kanyang grace. My grace is sufficient for you. Huwag natin ipilit. Huwag natin ipilit. Pero ang gusto ng Panginoon, huwag kayong tumigil sa panalangin. Hindi na mahulugan, titigil ka na sa panalangin. So many things na dapat natin panalangin sa Diyos. Pero huwag natin ipilit yung gusto natin. Ipagkatiwala natin sa Diyos. Kung sinisilaan ka, pinagpipray mo, hindi sila tumitigil, then stop. Lord, kayo na po bahala. Kayo na po ang mag-ayos ng ating buhay. Kayo na po mag-vindicate sa akin. Nag-uusig. Kahirapan. Huwag ka na magpursige. Lalo ka lang nalalayo. Lalo ka napapamong sa utang. Dahil sa pagsisikap mo eh. Stop. Trust God. Depend sa kanyang grace. His grace is sufficient. Bilang panghuli, isang lesson lang gusto kong iwanan sa atin. Isang lesson lang po, paalala sa atin. Ano ito ang lesson? Huwag natin sayamin ang ating mga tinig sa laman. Kalooban ng Diyos yun. Kaloob ng Diyos. Ngunit mag-ingat sapagkat ito yung instrumento sa tanas. Kapag ito'y nasa pagsubok, saan ako pupunta? Sa wrong side? Dapat sa right side. Sa right side. Kami right side. Hindi sa right side. Huwag natin sayamin ang ating mga thorn of the flesh is a blessing. Para lumago ka, maging dependent sa Diyos, maging maalat sa panalangin. At the same time, makapag-ingat ka na dadaling ka sa tanas para lumayo sa Diyos, magkalit sa kapwa, magwala sa buhay. Pumunta sa mga vices, sa mga bisyo. Kaya sabi nga James chapter 1 verse 3, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Tanggapin natin may kagalakan ang anumang thorns of the flesh dahil alam natin ang context nito.
Kaya kung wala tayong malay sa salita ng Diyos, dahil lagi tayong absent, magdurusa tayo sa ating mga sariling consequences sa buhay. Muli, paalala sa inyo mga kapatid at sa akin, huwag nating sayangin ang magtinig natin sa ating naman. Gamitin mo ito for God's glory. God's prayer. Panginoon, Lord, saan man kami bumaling sa kaliwa, sa kanan, sa ilalim, sa taas, sa bawat aspeto ng aming buhay, mayroong mga bagay na hindi namin gusto. Ngunit sa katotohanan ito, Lord, ito'y pagkanin ng biyaya sa amin upang kami yung tugtugin. Kawa, Lord, bumaling kami sa iyong panig at huwag kami bumaling sa panig ni Satanas upang kami masinan. At panghinaan ng totoo na mawawala ng tiwala at depende sa iyo. Gamitin niyo po ang matinig sa naman ko sa buhay ko para po si kalalago ng aking kamuhang Kristiyano at para si kaluluhati ng iyong dakilang pangalan at para po si katitibay ng aking pananampalataya at buhay panalangin sa iyo. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.